Magandang gabi po. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay ating talakayin ng isa pong katanungan na ako po ang sabi niya ay merong residual fibrosis. Ito po ba ay nakakahawa? At ano po ba ibig sabihin ng residual fibrosis? Patuloy po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-share nyo to sa inyong mga kaibigan. Kung di pa po sila nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, click lang po yung bell para ma-update sila sa aking mga bagong video. Ganon din sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-click lang po yung follow, like, and share para sa ganon marami ko ay matutuhan. Ngayon po ay balikan natin yung katanungan na residual fibrosis. Ang residual fibrosis po, general term ito na dinidescribe na merong peklat na natili pagkatapos ng injury o pinsala o kaya yung sakit gumaling. Ito ay commonly associated sa ating baga. Ngayon, ang residual fibrosis, kaya nagkakaroon ng residual fibrosis or peklat sa baga, pag ang baga ay yung mismong tissue ng baga ay nasira, ang ating katawan, nagkasugat ang baga dahil sa infection like tuberculosis, no, or pneumonia, di ba? Ang ating katawan, natural na i-repair yung sugat na yon, sanhi ng infection. Pag gumaling yung sugat, nagkakaroon ng peklat. Itong peklat na to, ito'y mainly collagen yan. Ito yung tulay para yung gap ng pagitan ng nasirang tissue ng baga ay bumalik para ma-restore yung injured area. Kaya ang healing process po, pagka naging overactive yung healing process mo, nagkakaroon po ito ng excessive na scar tissue. Yung sobrang peklat doon sa baga mo, ang tawag po dito ay residual fibrosis, no? Ito po pagka ang mild cases lang, yung mild fibrosis mo, walang simptoma. Pero pag severe cases, ang peklat sa baga mo, maaring tumigas ang baga mo, 'di ba? Yung peklat matigas, 'di ba? At mahirapan kang huminga, kaya yung gas exchange dun sa lungs mo ay nababawasan. Kaya isa pa rin po pagka yung katawan natin ay mahina, siyempre pagka ang katawan natin ay malakas, meron tayong white blood cells production, pinalalakas yung immune system natin ng white blood cells na yan para labanan yung infection at viruses. Kaya yung meron tayong activity ng natural killer cell, tumutulong ito para ma-eliminate yung virus-infected cell and cancer cell. Pinoprotect yung immune cell mo mula sa damage, kaya ito po isang merong powerful antioxidant para ma-neutralize yung harmful free radical. Nagko-contribute ito sa pagkakaroon ng cancer at heart disease pagka humina ang iyong immune system at nagkaroon ng harmful free radical, no? Kaya kailan meron kang antioxidant para maprotektahan yung baga mo, para maiwasan ng pamamaga nito at para meron kang production ng collagen. Ang collagen, ito ay protina pampamaintain ng healthy lungs, no? At sumusuporta ang collagen para gumaling agad ang sugat at ma-repair yung baga. Kaya yung vitamin C po, ang benefit ng vitamin C at tumutulong para gumaling agad ang sugat or infection. At maiwasan po natin ang paglala ng sakit sa baga. Samahan mo ng pag-take ng Super B Complex para lumakas ang katawan mo, para yung kinakain mo ma-convert into energy, para ma-improve ang energy level mo, at para malakas ang panlaban mo sa sakit. Kaya ngayon, yung pag meron kang residual fibrosis,
bukod doon sa gamot na nire-reseta ng doktor, kailangan magkaroon ka ng food supplement para suportahan ang mabilisan mong paggaling para ma-improve ang immunity mo, ma-support yung immune system mo, para malabanan ng infection. Yan po yung vitamin C at Super B complex. Sabay mo silang inumin 30 minutes bago ka mag-almusal, once a day lang yon. Ang residual fibrosis po ay maraming factors. Maring galing sa infection na dulot ng bacteria, virus, and fungal infection. Na pag na-damage yung baga mo, nagkukos ito ng scar tissue pag gumaling ka. Kaya ngayon, yung mga sakit na lupus, rheumatoid arthritis, ay ina-attack din yung baga mo. Pwedeng maging dahilan nito ng fibrosis. Pag na-expose ka sa mga toxin tulad ng asbestos, silica dust, at ibang mga medication, pwedeng ma-damage yung lung tissue at nagpo-promote ng fibrosis. Yung chronic inflammation or ongoing inflammation mula sa nagiging dahilan nito ng fibrosis. Kaya yung pag na-diagnose kang may residual fibrosis, ito'y malalaman ito sa pamamagitan po ng physical examination. Ang doktor sabi sa inyo na magpa-x-ray ka, magpa-CT scan ka, magpa-MRI ka para ma-visualize at makita kung saan ang location ng fibrosis. Yung iba, nagpapabiopsy, kukuha sila ng tissue sample para ma-confirm yung diagnosis. Alam mo, wala pong gamot sa residual fibrosis. Inuulit ko, ang residual fibrosis, ito'y namuong peklat sa baga mo pagkatapos mong gumaling sa infection, maaring infection galing sa tuberculosis or infection sa pneumonia. Kaya nga po, dapat ma-manage ang symptoms at mapabagal ang progression ng sakit na ito. Merong mga medication, tulad po ng mga anti-fibrotic drugs para ma-reduce ang inflammation at mapabagal ang paglaki ng peklat sa baga. Binibigyan sila ng oxygen therapy sa mga severe cases, mga supplemental oxygen para ma-improve yung breathing. Pagka grabe kasi yung peklat sa baga, yung exchange ng gas, oxygen and carbon dioxide ay napipigil. Kaya nahihirapan huminga ang pasyente at madaling mahapo. Kaya kailangan din ng pulmonary rehabilitation, ito program ng exercises and education para yung para ma-manage ng pasyente yung kanyang fibrosis, ma-improve ang quality ng buhay. Alam mo pag meron kang residual fibrosis, ito'y very challenging. Kailangan po nito ay meron kang mga doktor mo, mag-prescribe sila ng treatment program tulad ng pag-quit ng paninigarilyo, magkaroon ng regular exercise, at kumain ng healthy diet. Ang residual fibrosis, ito po isang complex condition na kailangan meron kang general knowledge dito at kailangan po ay magkaroon ka ng proper diagnosis and management para yung specific condition mo. Ang lecithin po ay magandang supplement para ma-improve din yung heart mo kasi kapag kasi hirap kang huminga at nagkukulang ng exchange ng oxygen and carbon dioxide, maapekto yung puso. Kaya para ma-prevent yung heart disease, magkaroon ka din ng yung pagka kasi ang tao ay may sakit, madaling magalit, madaling mainis, at yung kanyang memory at learning niya apektado para maprotektahan yung brain mula sa damage. Kasi alam natin, pag nagkulang ng oxygen yung brain natin, pwedeng mag-cause ito ng pagiging makakalimutin, di ba? So kapag meron kang ang trabaho po ng ating baga, siya po yung responsible sa
pagkuha ng oxygen at paglabas ng carbon dioxide. So pagka po yung malinis at maruming hangin, hindi balance, apektado yung brain natin. So para protektahan ng brain from damage, malaki po na itutulong yung lecithin. Inumin mo to. Yun namang calcium, magnesium para ma-maintain yung strong bones, muscle contraction and relaxation at maiwasan din yung cramps. Ang calcium, magnesium ay nakakatulong po yan. Di ba? Pagka nagkakaedad, madaling pulikatin at nagiging marupok ang ating mga buto. Pagka nadulas, ay madaling mabasag ang ating buto. Para manatiling very strong yung buto natin at maiwasan ang pulik at panghihina ng ating kalamnan, mag-take tayo ng calcium, magnesium at tumutulong din po ito para ma-relax yung katawan, yung isip at madali tayong makatulog. Kasi ang calcium, magnesium tumutulong sa production ng melatonin. Ito'y hormone na pampatulog. Kaya pag meron kang residual fibrosis, pag nagkukulang ka ng oxygen, nahihirapan kang matulog. Kaya pagka wala kang enough oxygen, ay huminga ka lang ng malalim. Pag hindi ka makatulog, tapos hindi ka relax, hinga ka ng ibig sabihin, nagkukulang ng oxygen yung brain, no? Responsible po sa pag-pump ng oxygen yung lungs natin. Kaya ngayon, hinga ka ng malalim, expand mong mabuti yung baga mo. Para sa ganon, makapasok yung oxygen. Pero pag meron kang residual fibrosis, yung baga mo ay nagkaroon ng peklat. Pag excessive ang production mo ng itong excessive yung treatment, no? Yung malala, yung infection mo tapos gumaling, ay masyadong makapal yung peklat sa baga. Kaya yun po ay tawag residual fibrosis. Anyway, ang residual fibrosis hindi naman nakakahawa. Kaya lang po yung peklat na yan, mananatili yan habang buhay ka pagkatapos ng injury or pagkatapos mo na nagkasakit ka. Hindi naman to natatransmit from person to person, pero yung scar tissue na yan, hindi ito living tissue. Wala siyang pathogen or infectious agent na kaya hindi siya nakakahawa. Kaya lang po, pag meron kang peklat sa baga mo, ang nangyayari nito, madali kang mapagod, madali kang hingalin, nahahapo ka kagad. Dahil nga, konti lang yung oxygen na nagsisirkulate sa ating katawan. Kaya mahina tayong gumalaw, kumilos, konting trabaho, napapagod ka. Kaya nga po yung mga merong infection galing sa tuberculosis, pagka yan ay napabayaan o kaya nagka-pneumonia ka at naging aktibo ka sa paggagamot niyan, ang immune system mo ay masipag sila sa pagpapagaling ng infection sa baga. So, the more na masidhi ang infection mo, pag gumaling yan, nagkakaroon ka ng residual fibrosis, ano? Kaya ngayon, ito po yung importante talaga na kung meron kang residual fibrosis na to, kailangan mo ng yung pag-iingat, no? Kailangan mo ng professional care, no? Para sa ganon ay hindi ka mahirapan sa iyong daily activities. At kailangan ng proper guidance, meron kang exercise, at nakakatulog kang mabuti, at isa pa, yung proper diet. Importante po kasi ang pagkain sa mga may sakit. Kasi ang pagkain mo, dyan ang gagaling yung lakas mo. Anything na kinakain mo, nagiging source of energy natin. So ngayon, pag wala kang kinakain, ang dapat na kinakain mo ay more on lesser ang mantika, lesser ang maalat na pagkain. Tsaka isa pa, ang tanong mo pa pwede ba ako mag-abroad kung ako ay merong residual fibrosis? Alam nyo yung kasing yung magiging limit
yung ano mo, yung physical activity mo. Kasi ang working abroad, ito po ay kailangan malakas ang katawan mo. Kasi pagka meron kang residual fibrosis, magkakaroon breathing difficulties at madali kang mapagod. Alam natin, magtrabaho sa ibang bansa, ay iba po yung klima doon. Maaring sobrang init o sobrang lamig at hindi mo ma-handle yung specific work demand mo dahil nga may problema yung lungs mo. Siyempre, yung job requirement, depende sa company na pinasukan mo. Yung working abroad po ay very challenging yan. Siyempre, yung maraming job requirement, merong physical demand, nagre-require sila ng talagang yung magpapa-check up ka, di ba? Kaya lalo na kung ang trabaho mo merong mga environmental irritant, merong usok, may alikabok, ay hindi ito suitable sa fibrosis patient. Kaya kailangan po nito yung pagtatrabaho mo sa ibang bansa, dapat meron kang depende, 'di ba? Kung nasa office ka lang, okay lang. Pero kung ang trabaho mo ay nasa labas at maraming alikabok o masyadong mainit o masyadong malamig, depende sa location ng trabaho mo. Siyempre yung nagiging worsen ang fibrosis mo pagka nagtrabaho ko sa mga bansa na very dry or polluted yung environment. Maaring mairita yung daanan mo ng hininga at mapapalala ang simptoma mo. Kaya pag hindi suitable ang climate sa lugar na pupuntahan mo, ay hindi ka makakatagal. Kaya yung minsan yung pagpa-flight or pagta-travel, pagka ikaw ay nasa air, baka dahil kulang ang oxygen doon, mahirapan ka. Kaya napakahalaga din syempre na doon sa mga visa requirements mo, may mga bansa na very strict sila sa medical requirement for work visa. Kung meron kang chronic condition like fibrosis, ito'y very challenging ito. Kaya kailangan nito ay meron ka talagang potential medical need abroad, napakahalaga yan. Magpa-check up ka sa doktor at saka kung ano decision nila, i-discuss yung work abroad plan with your doctor at kung ano yung mga limitation, kung ano yung recommendation, yung medical needs mo. Kaya kailangan po pag nag-apply ka abroad, dapat i-research mong mabuti yung workplace mo, yung environment, ano yung specific work environment mo, ano yung living condition mo, anong bansa yan. Siyempre, i-consider mo yung altitude, yung climate, healthcare access, potential job-related risk, ano ang panganib. Kaya yung work with immigration authorities, kailangan po nito, ay yung pagkakaroon mo ng visa, magkaroon ka ng adequate health insurance, baka ikamatay mo pa yung pagpunta doon at wala kang health insurance covering yung mga potential medical needs mo abroad. Kaya kailangan pag mag-work ka sa abroad with residual fibrosis, nangangailangan ka ng careful consideration ng individual health, job demand, environment factor. Yan po, no? Kaya magkaroon ka ng open communication sa doktor mo, magkaroon ka ng yung information tungkol doon, baka ang mangyayari sa hanap buhay, hanap patay ang mangyayari sa'yo. Nirekomenda ko po na maggamit po kayo ng omega-3 fatty acid. Ito po yung maganda sa heart mo. Ito nagpo-promote ito ng yung po bang to prevent inflammation. Maganda to sa blood pressure mo at nagko-contribute ito to prevent yung ma-lower risk yung blood clot at maiwasan ng stroke. At ang omega-3 nagpo-protekta ito sa heart. Maganda ito sa brain function and brain development at nang-maintain ito ng healthy brain cell, nag-improve ng memory, learning, and cognitive function. Kaya nga po para ma-reduce yung, ayon sa research, ang omega-3,
pang-prevent dito ng Alzheimer and dementia, at nag-i-improve ng mood, nare-reduce ang symptoms ng depression, anxiety, as yung emotional being mo, ay malaking tulong po ito. Mag-chat po kayo sa aking Facebook page sa Patnubay sa Kalusugan. Bigay niyo po yung name at address niyo, tsaka cellphone number niyo, kung gusto yung magpa-deliver ng mga health products, lalo na po yung ating crystal oil. Ako, pagka masakit ang ulo ko, yung crystal oil, minamasad ko sa sentido ko. Pagka nahihilo ako, inaamoy ko yan. Pag nananakit ang katawan ko, mananakit ang mga muscle ko, sinisikmura, masakit ang tiyan, hinahaplas ko yan. Pag hindi ako makatulog, ay inaamoy ko yan, basta minamasad ko yung dibdib ko. Pag kinakabag ako, masakit ang tiyan ko, di ako sinisikmura ko, masakit ang puson ko, masakit ang balakang ko, hinahaplos ko lang po yung crystal oil. Malaking tulong. Pag kinabag naman ako, bloated ang tiyan ko, masakit ang tiyan ko, nag-LBM ako, bawa na food poison ka, di ba? Maganda po mag-take ka ng activated charcoal. 3 piraso, maaring inumin mo to, maaring 2 hours before breakfast, or 2 hours after breakfast, or 2 hours before dinner, or 2 hours after dinner yon. Kaya ito po ay once a day lang ang pag-inom. Yung mga order po ninyo, let me know kung anong order ninyo. Ibigay nyo lang po yung address nyo, cellphone number ninyo, at saka yung kung sino po yung tatanggap, no? At ito'y cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas, Proverbs 26 verse 12. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa ba ang mangmang kaysa taong ito? Ano ang idinadahilan ng taong batugan? Kaya ano po ba yung ibig sabihin nito ng Proverbs 26 verse 12 and 13? Itong Proverbs na to, ang sabi, sinasuggest na ang mga student na humble and curious, sila daw po yung magsasucceed kesa doon sa mga taong arrogante at iniisip nila, alam nila lahat ng bagay. Kaya ang sabi, sa context na ito ng Proverbs 26 verse 12, ang mga taong open sa feedback at willing magbago, ay meron silang healthy and lasting relationship kaysa dun sa mga close-minded and stubborn. Kaya mga taong mayayabang, close-minded, ay hindi sila madaling matuto. Kaya kung nais mo ng self-improvement, sabi ng Proverbs, sinasuggest na kailangan maging open-minded at hindi mayabang, at maging open tayo sa lahat ng knowledge na darating sa atin. Yan po ang ating food for thoughts sa gabing ito. Nawang pagpapala, patnubay ng Diyos na sumatin, and God bless us all.